morning, Baguio. It's 5:30 a.m. Tapusin ko lang tong coffee. And prepare na. We're about to go to our next destination. Maganda dito sa Atok Benguet, especially itong Northern Blossom na tourist attraction. As you can see, ang daming mga halaman in full bloom, yung mga flowers nila, and then may backdrop na mountains or mga mountain range, which makes the place even more magical and stunning. Medyo nakakapagod lang kasi terraces siya, against the light lang, pero papakita ko sa inyo yung view. Sobrang daming flowers na iba-ibang kulay. Para talaga siya nasa paradise. Ganun yung setup niya. And hindi niya mabigyan itong camera ko hindi niya mabibigyan ng justice. Look at these pine trees. Para siyang, I think ang tawag sa kanya parang something lemon pine trees, gano'n. And parang similar siya dun sa mga nasa Korea yata. I think nakakita ko nito sa Busan, nung nasa Busan ako. And parang ang nakikita ko rin sa kanya ay yung parang mga pine trees dun sa painting ni Van Gogh na Starry Night. So it's quite interesting. Sobrang ganda. Actually, this is one of the most requested subjects sa mga paintings ko. Kaya masaya-masaya puso ko and sobrang nakaka-relate ako sa kanila. Look, especially the colors. Different shades of purple. And then, merong mga gray-blue. Ganda. Blue-violet. Gusto mo pang bumalik? Mahirap ang daan. Mahirap yung daan. Mahirap ang daan. Alright. Nandito na kami ngayon sa accommodation namin sa Atok. Dito sa Hates Place. Same compound siya nung Sakura Farm. Look at our view. Na-enjoy siya ni nanay, oh. Halaman agad. Dahan-dahan. Baka di ka na umuwi. Hello again. So it's already 3:30 p.m. Nung dumating kami dito around lunch, kumain lang kami. Then right after lunch, nagsiesta. Kaya full of energy. Hindi naman sobrang hyper. Ano lang, kumbaga may lakas lang to explore itong area. I think 4 hectares to, pero hindi ko naman siya lalakarin ng buo. So this place is called Hates Place. Para siyang para siyang sakahan ng mga gulay, and also may mga magagandang bulaklak din that you can find here. Parang family yung may-ari, from one generation to another na. I think third generation na yung nagma-manage ngayon nito. Ito yung main house, and then nandyan yung accommodation nila, nandyan na din yung restaurant, and ito yung I would say farm or garden.
Medyo maliit lang tignan pero meron diyang lavender field, merong mga hydrangea at iba-ibang klase ng flowers din. Merong mini, parang may habit house doon. So I'll check that later. Sobrang lawak ng property, and as for the temperature or weather, mas malamig siya kaysa sa Baguio. So ano yun, plus na plus points yun for me. And ano ba, yung neighborhood niya sobrang tahimik. I think mga farmers din yung mga nakatira around the area, kaya peaceful, walang commercial buildings or mga mall, tindahan, ganyan. Walang ganun. Ang maririnig mo lang talaga yung huni ng ibon, tapos yung mga hindi ko alam kung familiar kayo sa term yung nag-aararo ng bukid or yung nagbubungkal ng bukid. Tapos napapaligiran siya ng mga terraces. Ngayon ano na siya, kumbaga pababa na yung clouds, fog na. Sobrang luwang ng property. And sabi nila parang 6 PM yung dinner dito. Sobrang aga kasi nga yung mga tao dito maagang natutulog. Usually mga farmer din yung mga nasa area. Kaya ayun, i-respect natin yung kanilang privacy and yung bigyan natin sila ng tahimik na gabi para makapagpahinga. So to go down doon sa mas flat na area, may few steps lang naman. Kayang-kaya kahit senior. Yan. Kayang-kayang bumaba. Yan, very peaceful ng place. Bagay na bagay siya for retreat and soul searching. May mga succulents sila dito. Tama ba yung term ko? Succulents. Tapos variety of flowering plants na in full bloom. Thank God, nakita namin yung mga flowers na to during our visit. I can stay here all day, no? Na wala lang ginagawa, na nakaupo lang, nagmumuni-muni and nagkakape. And here is my favorite flower, hydrangea. Ganda ng kulay niya, no? Napaka-crisp and ang tingkad-tingkad na purple, blue, violet, and then tinabihan pa siya ng mga golden color na flowers, kaya yung contrast niya sobrang sarap sa mata. Parang nakakakita ako ng pintura, matitingkad na pintura. Galing. Very good and very nice doon sa nagmamanage nitong farm, kasi na-maintain nila ng maayos, pero nandun pa rin yung pagka-raw. Makikita mo hindi naman pantay-pantay lahat, pero almost lahat ng flowers may almost lahat ng plants may bloom. Maganda rin yung terrain na to na dinaanan ko kasi full of flowers din yung paligid niya, creating a path papunta sa baba. So doon ako nanggaling sa main house, tama ba? Saan ba? There, ito, sa main house. So kung mapapansin nyo, pataas siya, no? Pero in reality, kapag sa actual na, madali lang siyang bumaba and tumaas kasi hindi sobrang tarik ng mga aakyatin at bababain mo. Lang siya, paunti-unti. So there's a small lavender field or lavender area doon. I'll check it now. Kasi nandun din yung parang hobbit house. Medyo maingay lang, no, kasi parang may nag-aararo ng lupa. Pero this is yung parang fairy tale house
or cabin house dito sa gitna ng farm. It's cute. Kapag ganitong oras yata, mga around 4 p.m, talagang bumababa na yung ulap. Medyo may fog na talaga siya and lumalamig na din. It is summer, no, sa gawing Maynila or sa most part of the country, summer. Pero dito parang wala silang summer. Mas malamig pa din yung weather. May point din na parang parang kikiligin ka sa lamig, manginginig ka. May ganong factor pa paminsan. So ibig sabihin talaga cold weather talaga. So 4:45 na, tapos na akong libutin yung buong farm, pero hindi talaga yung hindi yung buong farm nilibot ko, yung mga lang, yung mga malapit lang kasi medyo nakakapagod din. And then nag-fly lang ako ng drone saglit. Tapos in-appreciate ko lang yung yung mga iba't ibang klaseng bulaklak. Si nanay hindi pa siya sumusunod doon eh. Ewan ko kung nasaan, baka nasa Sakura Farm. Kasi itong Hates Place nga ay katabi lang niya yung Sakura Farm. So baka nandun siya. So since tapos naman na ako sa maglibot-libot, nandito ako sa restaurant nila. Nag-order lang ako ng coffee, pancit canton. Tapos ang last order daw ng dinner ay 5:30 kasi 6 p.m kakain na. So imagine, sobrang aga. Pero yun, ganun talaga kapag sa probinsya. Sana lang gutumin na kami ng ganung oras. Kasi wala na ring mabibilhan kapag late kami inatake ng ng cravings. So yun, maghintay lang kami lumubog ang araw. Nakaupo lang, na-appreciate lang itong buong place. Wala naman na kami iba pang mga tour. Ayoko na mapagod din. Okay na to. Enough na to for the day and for the whole trip. Itong nakikita nyo sa likod ko na to, ito din yung main house na tinutukoy nila. Merong 3 rooms dyan for accommodation. Isang good for 2, isang good for 4, isang good for 6. Yung good for 6 yung kinuha namin. Medyo maliit lang din talaga yung room kasi liblib din kasi yung lugar, no. Usually ginagawa lang siyang day tour like yung Northern Blossom. So most of the visitors here or yung tourists, ginagawa lang nilang day tour. Then bababa na ulit sila ng Baguio, ganyan. But I prefer to stay at least overnight kasi yun nga, gusto ko yung yung silence, yung peace nung lugar. Since kahapon nasa Baguio naman na kami and kumbaga nandun na yung experience ng maraming tao, so why not try itong parang kumbaga pa retreat type na vacation. So ayun, kaya pinili ko na magstay muna kaming family dito instead na bumaba agad ng Baguio or umuwi. Tomorrow uwi na rin kami ng Bulacan, and so far na-enjoy namin itong buong tour na to. Medyo nakakapagod but it's okay. Nasulit, especially si nanay kasi favorite talaga niya yung mga halaman. And as for me, nakakuha din ako ng ideas, inspiration sa mga future projects ko sa painting kasi magaganda yung nakita kong combination ng kulay na pwede kong magamit dun sa mga abstract paintings ko or pati na rin sa mga representational paintings. So excited na ako mag-produce ng ilang artworks inspired by the flowers and the nature na nakita ko dito. Good morning. It's a chilly Friday. Malamig. I guess nasa 12 degrees Celsius to, no? Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi after nung kape, magpansit, dumiretso dinner na din kasi maaga nga nagdi-dinner dito. Parang 6 p.m. pa lang last order na. Kasi nga yung mga tao sa kitchen, maaga silang umuwi. So yun, kumain tapos natulog. And ayun, maagang nagising.
Ang lamig. Nakaka-enjoy yung ganitong weather. Lakas maka out of the country. Doon sa mga nag-winter na bansa, may ganong feels. Pero sa kanila parang mga nasa pa-spring na or pa-autumn. Ganun yung level ng lamig. I think kagabi 12 degrees din. Ngayon ganun din. And mas malamig siya compared sa Baguio. So kung gusto niyo ng mas malamig, I think this is one of the perfect places to check. Kasi iba yung pakiramdam ng lamig niya compared sa Baguio. Tumataas na ang araw, so magbe-breakfast na lang muna, magko-coffee, and then after that siguro sulitin lang namin yung time namin dito hanggang tanghali before we check out. And ayun, pabalik na kami ng Bulacan later. Na-miss ko rin naman ang home. So wala namang beaten factor, wala namang ganun. Kaya happy ako sa memories dito at saka sa experience. And at the same time, I'm excited to go home na din. Maganda tong lugar kapag gusto mo lang ng tahimik. Kasi nga, halimbawa kung party person ka, hindi pwede yung ganun dito sa gabi. Kasi kapag patak ng mga 8 PM ganyan or 7 PM nga lang, tahimik na. Wala ring malapit na mga bilihan or mga fast food. Kaya pag nagutom ka, kailangan meron kang stock sa room. Mga farmers, hindi ko alam kung nakikita niya pero nandyan na sila. I think may nag-harvest, meron din namang nag-aalaga ng halaman, mga pananim na gulay siguro ibebenta nila or ibababa nila sa gawing La Trinidad or sa Baguio. So I guess yun na lang muna this morning, no? I'll proceed na sa restaurant nila to grab a coffee. Tapos siguro kung may sandwich. Ito yung restaurant counter nila. Yan, may mga souvenirs. And may fresh produce din. And menu for the day. And this is the restaurant area or yung dining area mismo. May mga portraits dito. Na I think may story about the history of this place. And ito nice to mga photos. Landscape photos. Nice, cute gallery. Gallery wall. So, ito yung main house kung saan kami nagstay. Pupunta tayo ngayon sa Cherry Blossom Farm or kung saan nandun yung mga sakura tree. Ito lang siya. Isang compound lang din sila. Kaya, very convenient. It's like hitting two birds in one stone. Kasi kapag nagpunta ka ng Hates Place, ito na din yung Sakura Farm. Yan. Garden. Then ito, I think Sakura tree to. Yan. Parang wala namang bulaklak sa ngayon. Hindi ko nabibilangin kung ilang Sakura tree yung meron dito, no?
Nagche-check lang ako ng puno na meron ng cherry blossom. Meron naman pero maliliit and very few lang yung ano niya, yung blooms niya or yung bulaklak niya. Ito tingnan nyo. Wait. So, yan. Hindi naman siya ganun kadaming cherry blossom tree. Tapos dalawa lang yung namumulaklak. Tapos hindi pa ganun karami. Siguro may season, no? Hindi lang ako familiar kung anong month nagbo-bloom yung cherry blossoms dito. Then if you have kids, may ano dito, may mini playground. Yan, may slide. May mga Disney characters, halo-halo na sila. May si Tinkerbell, si Batman, Mickey Mouse, at kung sino-sino pa. I think may enjoy ito ng mga small kids. I also noticed na each sakura tree meron siyang mga kanya-kanyang details, ganyan. So, kung kailan daw itinanim. This one was planted June 16 of 2016. Tagal na. So, 9 years na. Pero, yan. Hindi naman siya gaanong malaki. Malawak din, no? Malawak din itong Sakura Farm. May variety of flowers din. And may Instagrammable spot dito na merong I Love Sakura Atok na backdrop. And nice. So kung may plantito and may plantita kayo na relatives or friends, I think they will enjoy here. Nagkalat yung magagandang bulaklak. Medyo ingat lang sa mga tinatapakan at hinahakbangan kasi most of the time ano siya, pataas or pababa, may hagdan, mga bato, tsaka mga lubak-lubak. Marami pa dun sa gawin na yun dun. Pero baka hindi na ako pumunta. Sige, pupunta ako. Sige na nga. I'll check kung anong meron doon. Pero from afar, kita ko flowers din naman and yung may mini bridge. Tsaka may kubo. I think that's it for this park, no? So if you have time, you can visit this place for the Sakura Farm at tsaka yung Hates Place. Definitely your family will enjoy it. Day tour from Baguio, okay then. You can also stay here for a night. Ayun nga, nasabi ko rin naman sa inyo na tahimik and wala masyadong mga tindahan kaya mas okay na magbaon kayo ng food kung pupunta kayo dito at mag-overnight. Alright, so that's it for Atok video. I'll go to the accommodation na and prepare para sa check-out later. Pero baka mag-rest muna ako for an hour or two before ako mag-pack ng aking mga gamit. We're finally in Baliwag. Kakadating lang namin. 5:45 na. So maaga rin kaming nakauwi. Ang bilis mag-drive ni Kuya. Medyo nakatulog lang ako sa biyahe kasi nakakahilo yung zigzag road from Atok pababa dito sa province sa Bulacan. Pero yun, mabilis namang nakauwi. Buti na lang expert driving ang sa driving ang kuya ko. Nag-stop over lang kami dito. Malapit na to sa amin. Within Baliwag din. Nag-stop over lang kami sa Gilbert's Place. It is one of our go-to restaurants kapag gusto namin ng sisig, ganyan. Masarap yung mga pagkain nila. Worth the price. Hindi sobrang mahal, pero sobrang sarap. Yan. Nagpapaihi lang ako ng baby. Si baby Colette. Okay, so I think hanggang dito na lang itong video. And it was nice na
makapagbakasyon kahit saglit lang with family kasi meron akong pasok sa Holy Week. Till next time, bye-bye.